Good day, everyone. Today we are honored to present our capstone project entitled Design and Development of a Progressive Web App-Based Sales and Inventory Management System with Context-Aware Assistance for Hardware and General Merchandise Business in Abrati, Ilog, Occidental, Mindoro. Our study focuses on developing a modern, efficient, and offline-capable business management solution, especially designed for hardware and general merchandise store. So, sa problem statement naman po, first is manual handling of transaction. The next is real-time monitoring of inventory. Third is sales processing inefficient with product information. Then refund transactions are very time-consuming as record. Then low stock items are hard to identify in time. And last, administrators have trouble accessing accurate and update information. So ngayon maglalagin tayo as admin. Admin login. So kapag nakalagay tayo is magpo-proceed tayo sa dashboard and sa dashboard is makikita natin dito yung date, today sales, total transaction, total item sold. And kapag siya low stock na is may nag-a-appear dito na low stock alert. So, dito sa admin dashboard, makikita natin yung chatbot icon. So, click lang natin siya. So, ang purpose ni chatbot or ni AI assistant is tanungan ni admin about the product details, stock, price, and also the availability. And the second one is sa product naman. Sa product is makikita natin dito yung mga product and meron ditong add product and import products. And kada product is may unique QR code. Ito yung pinaka-QR natin. Then pwede natin silang i-edit product. And meron din ditong archive. And kapag nag-archive tayo is nag-a-ask ang ating system if you want to archive this product. And meron din tayong delete. So, ang next naman po is inventory monitoring. So, inventory monitoring naman po is nag-focus na lang kami sa low stock and out of stock. Next naman po is yung refund. So let's see kung ulit natin dito yung exchange trap, original sale, cashier reason, total value, status, date time, and option. Yan, ito po yung pamili natin leading. Then next naman is yung sales report. May daily, weekly, monthly. Total revenue, transaction, average order value. Then ito yung revenue chart. Sa yung product. The next naman is yung supplier management. Dito naman sa tab 1, nandito yung supplier director. Dito yung supplier detail, contact info, address, status, option. Dito yung product, category, supplier, current stock, quantity. For example, try natin itong try natin 20 yung quantity. Try purchase order natin, then yes. Mapupunta siya dito sa purchase order sa baba. Tapos minus delivery natin. Then mapupunta siya sa delivery receiving. Lagay lang. Tapos dito naman yung product, supplier, order quantity. Tapos kung ilan ba yung dumating. Kunyari, 15 lang yung dumating. Verify delivery. Yan. May mga dyan, notification na cert delivery 5 missing from order. Proceed to admin. Yan, lagay lang natin yung password. Tapos authorize complete. Then yan. Makikita natin siya dito sa history. Ayan na. Updated na siya. Yun lang. So dito kay user management, dito malalaman kung sino ba yung gumagamit ng system. Example, ito is si admin, si Ma'am Shirley M. Acenas, tsaka sa cashier naman si Jolie Lee, at si Juan de la Cruz. So next is the reward card. So siya yung parang loyalty card para sa mga suking customer po ng ASM Hardware. So kapag bumili po ang isang customer, sa kanilang tindahan po ng ASM Hardware po, binibigyan po sila ng points kasi base po sa halaga ng kanyang binili. Ang mga points po na ito po ay may ipon po sa kanyang account. Kapag marami na po siyang points, pwede niya pong gamitin po yun para makakuha ng discount o
pambawas sa mga susunod niyang bibilhin. So, tinatawag po itong points redemption po. So, sa module po na ito, pwede rin pong mag-generate. Dito po, nag-generate po ng card po si admin. Pwede po ito mag-generate po ng bagong card para po sa customer. May kasama rin po itong ano po, yung QR code. Ito po, example po kay Rose Villanueva po. Meron po siyang card na meron pong QR code po. Na pwede pong i-scan, pwede rin po siyang i-print and i-download. So, para po mas mabilis po yung maghahanap po ng account ni customer. Or kung meron po siyang card talaga. So, dito din po kay, ano po, kay reward cards, meron din po dito mga button na para po sa delete, archive, revoke, redeem points, and also yung edit. And ito nga po yung sa QR code po ng card. So, next po is the settings. So, dito po kay settings ito po yung nagsisilbi pong control panel po or yung utak ng buong system po. So, dito po pwede pong baguhin ni admin yung mga information po ng store or yung business name po, ito po. So, pwede rin po niya baguhin yung authorized admin name, store address, contact, and also meron din po ditong loyalty points, earning rate, and points redemption po. So, dito po kay earning rate po, ito po yung kung ilang points po ba yung nakukuha ni customer kada bumibili po siya po sa halagang 100 pesos. So, dito na po sa redemption value po, ito po yung kung magkano po ba yung katumbas sa bawat presyo po ng points kapag ginagamit po ito ni customer. So, katulad po ng sabi ko kanina, pwede pong baguhin ni admin yung mga store business name at yung authorized name. And also, kailangan po niyang i-save po yung changes para po maayos po dito sa system po kung ano po yung gusto niyang baguhin. That's all po for admin. So, let's proceed to cashier login. And then, secure login, i-type natin yung ating password. Yan. And then, login successful. So, also, we have a camera scanner and manual input. So, let's try the manual input. Okay. Then, syempre, pwedeng idagdag. So, naging ano siya, nagdadagdag siya. Consistency naman siya. So, let's try. Ang ating pera ay 1,000. Then, process payment tayo. Wait lang po tayo. Yun. And then, lumabas na yung ating resibo. Yan. So, next is the reward card. So, siya yung parang loyalty card para sa mga suking customer po ng ASM Hardware. So, kapag bumili po ang isang customer, sa kanilang sa tindahan po ng ASM Hardware po, binibigyan po sila ng points kasi base po sa halaga ng kanyang binili. Ang mga points po na ito po ay may ipon po sa kanyang account. Kapag marami na po siyang points, pwede niya pong gamitin po yun para makakuha ng discount o pambawas sa mga susunod niyang bibilhin. So, tinatawag po itong points redemption po. So, sa module po na ito, pwede rin pong mag-generate. Dito po, nag-generate po ng card po si admin. Pwede po ito mag-generate po ng bagong card para po sa customer. May kasama rin po itong ano po, yung QR code. Ito po, example po kay Rose Villanueva po. Meron po siyang card na meron pong QR code po. Na pwede pong i-scan, pwede rin po siyang i-print and i-download. So, para po mas mabilis po yung maghahanap po ng account ni customer. Or kung meron po siyang card talaga. So, dito din po kay, ano po, kay reward cards, meron din po dito mga button na para po sa delete, archive, revoke, redeem points, and also yung edit. And ito nga po yung sa QR code po ng card. So, next po is the settings. So, dito po kay settings, ito po yung nagsisilbi pong control panel po or yung utak ng buong system po. So, dito po pwede pong baguhin ni admin yung mga information po ng store or yung business name po, ito po. So, pwede rin po niya baguhin yung authorized admin name, store address, contact, and also meron din po ditong loyalty points, earning rate, and points redemption po. So, dito po kay earning rate po, ito po yung kung ilang points po ba yung nakukuha ni customer kada bumibili po siya po sa halagang 100 pesos. So, dito na po sa redemption value po, ito po yung kung magkano po ba yung katumbas sa bawat presyo po ng points kapag ginagamit po ito ni customer. So, katulad po ng sabi ko kanina, pwede pong baguhin ni admin yung mga store business name at yung authorized name. And also, kailangan po niyang i-save po yung changes para po maayos po dito sa system po kung ano po yung gusto niyang baguhin. That's all po for admin. Ayan, sige.
Camera scanner. Natin ay sa 300 pesos. Then process payment. Yan, lumabas na ang ating resibo. Ganyan lang din po siya. Then yung transaction, paulit-ulit lang. So, next naman is the refund. So, kay refund, pwedeng isa-search mo yung transaction ID. Search after none, pwede mo i-click mo yung Choco Brown. After that, yung replacement item. Ano ba yung product na gusto i-replace ni customer? Example, itong Seal Gray. Ilan ba yung quantity niya? So, isa lang add. After that, kailangan nating mamili dito kay return condition. So, detective. So, after that, meron ditong reason na lalabas. So, example is wrong item na lang. After that, approve exchange. Then confirm. So, after that, makikita na siya dito kay exchange history. That's all po. So, dito po sa front end, gumamit po ako ng React.js para po gumawa ng mabilis at madali pong gamitin para po sa interface ng system. So, nakatulong po ito para pong maging maayos po yung component at mas madali pong i-manage at i-update po yung system or yung application po. So, and also gumamit din po ako ng Byte. Ginamit ko po ang Byte para po mapabilis ang pag-load at development po ng system. So, dahil po dito, mabilis po makita ang changes habang ginagawa po ang system at mas smooth po ang development process po. So, dun sa primer, and also gumamit din po ako ng primer motion po. Yung ginamit ko po na primer motion po is para magkaroon po ng smooth animation at transition po ang system. So, nakakatulong po ito para maging mas modern po at interactive po at mas magandang gamitin po ang interface. So next naman po is si backend. So, dito po gumamit po kami ng Firestore po, Firestore po bilang database po para po mag-store po ng data tulad po ng user, inventory at sales record. At real time po ito kaya agad po lumalabas sa system ang update at changes po. So, gumamit din po kami ng Firebase authentication para po sa secure login at user management po. Nakatulong po ito para masiguro po ang bawat user po ay may tamang access lang sa system. So, gumamit din po kami ng Node.js. So, ginamit po namin si Node.js para po sa backend function po at server side process ng system po. So, dito po gumagana po ang ibang logic at API connection ng application po or ng system po. So, gumamit din po kami ng Vercel serverless function. So, para po sa backend processing po ng system. Nakatulong po ito para po madali pong ma-deploy ang system or yung application po at hindi na kailangan po mag-manage pa ng sariling server. So, next po is gumamit din po kami ng IndexedDB. Ginamit po namin si IndexedDB po para po mag-save ng local data at browser. And nakatulong po ito para gumana pa rin po ang ilang feature. Ang ilang feature po kahit wala pong internet connection. So, dito po kay PA po and libraries. So, dito po kay chatbot po, ginamitan po namin siya ng Gemini AI or yung API. So, last po is gumamit po kami ng HTML5 or yung QR code po. Ginamit po namin ito para po mag-scan po ng QR code gamit po ang camera ng laptop or ng cellphone. For integration discussion, the system use a hybrid serverless architecture and transaction are synchronous in real time using cloud Firestore, and also the offline transaction are temporarily stored using IndexedDB and automatically synchronous once internet connection is restored. And so conclusion naman po, the system improves sales processing, inventory management, report generation, and operational efficiency for SME. The developed system will also be evaluated using ISO IEC 25010 software quality standards. Thank you very much for your time and attention.